Nagsimula kay Dukhi, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang lalaki para sa kanyang loan. Sumugod siya sa isang bangko upang makipagkita sa assistant manager. Dito ay nagulat siya nang makita na hindi lalaki ang hinahanap niya kundi babae. Tapos pinakita niya ang picture na nakuha niya sa caller niya kanina at isang lalaki at hindi babae. Tinanong ng babae kung si Dukhi ba ay nag-loan. Sabi ni Dukhi na nag-transfer siya ng pera para makuha ang kanyang loan. Sinabi ng babae na hindi sila humihingi ng pera sa kanilang customers. Si Dukhi ay agad-agad nang hina dahil napagtanto niya na na-scam siya. Pumunta si Dukhi sa police station para i-report ang insidente. Sinulat niya ang detalye ng kaso mula sa paglilipat niya ng pera na nagkakahalaga ng $32,000 sa isang deposito. Tinanong ni Detective Park kung bakit hindi niya namalayan na isang voice phishing lang iyon matapos hilingin na magbayad ng ganoon kalaking halaga ng pera. Binuksan ni Dukhi ang benda sa kanyang leeg at nakita ang kanyang pinsala matapos ang isang insidente ng sunog. Kailangan niya ng pera para sa pagpapagamot, dahil ang insurance ay hindi sumasakop sa insidente ng sunog. Hindi rin niya namalayan na siya ay na-scam sa unang pagkakataon. Tinanong niya kung paano maibabalik ang kanyang pera. Sinabi sa kanya ni Park na kailangan niya ng oras upang masubaybayan ang pangyayari. Pagkatapos si Dukhi pumunta siya sa kanyang nasunog na bahay upang humanap ng kung ano-ano. Pagkatapos ay pumunta siya sa daycare ng kanyang kaibigan para sunduin ang kanyang 2 anak. Dumating ang kanyang kaibigan para ibigay sa kanya ang mga bag ng kanyang mga anak at sinabi sa kanya na hindi na niya ito matutulungang alagaan ang kanyang mga anak ng libre. Dahil pinagsabihan siya ng kanyang amo. Dahil si Dukhi ay wala ng bahay na pilitan siyang isama ang kanyang mga anak sa trabaho. Buti na lang may 2 siyang matalik na kaibigan na tumulong sa kanya. Samantala ang voice phishing scam ay patuloy pa rin sila para isagawa ang kanilang mga aksyon ng maayos. Ang bawat isa ay may isang tao tulad ng isang kawani ng call center na nakipag-ugnayan sa kanilang mga customer. Nagtrabaho sila sa panggigipit at nakatanggap ng direktang pangangasiwa at kung sila ay mab-IGO sila ay pinarusahan. Gumawa sila ng 10 hanggang 100 mga tawag upang mahanap ang mga target araw-araw. Isang araw si Jamin na isa sa mga miyembro ng voice phishing ay gustong tumakas sa pamamagitan ng paglabas sa bintana. Sa panahon ng pagtatangkang pagtakas, nakita niya ang kanyang 2 kaibigan na pinahihirapan dahil sinubukan nilang tumakas. Nakita niya kung paano pinatay ang isa sa kanila at nabali ang binti ng isa kaya naman hindi siya tumuloy. Kaya maghanap siya ng ibang paraan para makatakas. Isang araw si Dukhi ay nagtatrabaho nang tumawag si Park na nagsasabi sa kanya na ang account na ginamit ng scammer ay nasuspindi. At ang pera sa account ay na-withdraw na at ang kaso ay isinara na. Sinabi niya sa kanya na isuko na ang kaso. Pagkatapos marinig, siya ay pumunta kay Park upang pag-usapan ang kanyang kaso. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Jamin, ang nang-scam sa kanya at agad niya itong pinagalitan. Ngunit sa halip ay pinakiusapan siya ni Jamin na makipagtulungan para ihayag ang katotohanan. Hindi siya naniniwala sa narinig niya dahil niloko siya nito. Ngunit ipinaliwanag ni Jamin ang sitwasyon. Nangako si Jamin na ibabalik ang kanyang pera kung may hayag na ang katotohanan. Ibinaba na ni Dukhi ang tawag at agad na tinawagan si Detective Park para tanungin kung ano ang dapat niyang itanong sa scammer pero hindi matawagan si Detective Park. Agad siyang tumawag sa numero ng emergency police at nagtanong ng parehong tanong. Ngunit sa halip ay sinabihan siya ng pulis na dumiretso sa istasyon ng pulisya. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon na hindi siya makakapunta sa istasyon ng pulisya dahil ang scammer ay tatawagan siya mamaya. Nang tumawag si Jamin, sinabi ni Dukhi na ang kaso ay hindi na iimbestigahan ng mga pulis dahil sa hindi nila matukoy ang location ng mga scammer. Dahil dito ibinigay ni Jamin ng maingat ang lokasyon ng lugar. Pagkatapos ay ibinigay ang kanyang code ng lokasyon. Pagkatapos makuha agad na pumunta si Dukhi sa istasyon ng pulisya at nakitang napakagulo ng sitwasyon. Napuno ang police station ng mga taong may dalang papel na inuutusan sila ni Detective Park na maghintay ng maayos at isa-isang nag-report kasama na si Dukhi. Sinundan ni Dukhi si Detective Park sa toilet. Sinabi niya kay Detective Park ang tungkol sa scammer na magiging informant niya at ipinakita ang isang note na naglalaman ng address na nakuha niya. Matapos makita hindi makapaniwala si Detective Park at sa halip ay nakaramdam siya ng kakaiba dahil sarado na ang kaso. At pinaalis si Dukhi.
Si Doc Hee ay hindi sumuko, nagbigay siya ng mga flyers sa mga tao sa mga lansangan upang maghanap ng mga biktima ng phishing scam para matulungan siyang baguhin ang desisyon ng pulisya na muling buksan ang kanyang kaso. Noong gabing iyon nang maglagay si Doc Hee ng flyer na ginawa niya sa isang wall magazine. Nakakita siya ng polyeto na naglalaman ng impormasyon tungkol sa gantimpala na $100,000 para sa sinumang magawang ibunyag ang voice phishing organization. Pagkatapos ay sinimulan niyang bisitahin ang mga biktima ng scammer isa-isa upang hilingin sa kanila na ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Ngunit wala ni isa sa kanila ang gustong sumama sa kanya. Gayunpaman hindi siya sumuko, ang kanyang libreng oras ay hinanap niya ang lokasyon sa mapa at minarkahan ang bawat lugar na may parehong mga katangian na sinabi ni Jaemin sa kanya. Kinabukasan habang nagtatrabaho si Doc Hee ay mukhang malungkot siya habang patuloy na tinitingnan ang kanyang cellphone naghihintay ng tawag mula kay Jaemin. Tinukso siya ng kanyang kaibigan na si Bong Rim sa pagsasabing naghihintay siya ng tawag mula sa kanyang nobyo. Hindi nagtagal si Doc Hee ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Jaemin. Ay agad siyang pumunta sa hagdan upang maiwasan ang mga tao. Pagkatapos ay sinabi niya kay Jaemin na sarado na ang kaso at hindi na mabuksan muli dahil walang kompletong address. Nalungkot si Jaemin dahil wala rin siyang magawa. Tinanong ni Doc Hee ang tungkol sa isang bagay na maaaring maging clue sa headquarters ng scammer. Kaya nilingon ni Jaemin ang lugar at may nakita siyang sewing machine. Nabiglang lumapit sa kanya si Bong Rim at sinabi sa kanya na ang kanyang mga anak ay kinuha ng Child Protection Service. Dahil natuklasan nila na hindi siya nabubuhay ng isang disenteng buhay. Dahil sa pangyayaring ito ay determinado si Doc Hee na hanapin ang scammer at iuwi ang kanyang mga anak. Sa oras ng bakasyon sinabi ni Doc Hee kay Bong Rim at Sok-ji tungkol sa kanyang problema at pagkatapos ay humingi ng tulong kay Bong Rim. Na sumama sa kanya sa China dahil marunong siyang magsalita ng Chinese at may nakababatang kapatid na babae siya na nakatira sa China na makakatulong ito sa kanya na mahanap ang lokasyon ng scammer. Nagpakita rin si Doc Hee ng isang polyeto na naglalaman ng impormasyon tungkol sa gantimpala na $100,000 para sa sinumang magtakuro sa kinaroroonan ng mga scammer. Kinabukasan dumating sina Doc Hee, Bong Rim at Sok-ji sa paliparan ng China. Sinundo sila ng nakababatang kapatid ni Bong Rim na matagal nang naninirahan sa China kaya siguradong malalaman niya ang pasikot-sikot ng ilang lugar na hinahanap nila. Nagsimula silang pumunta sa lugar na inilista ni Doc Hee. Nagtungo si Bong Rim at Doc Hee sa unang lugar sa pagkukunwaring nag-aalok ng tela. Nang buksan ng may-ari ang pinto ay sinubukan ni Doc Hee na tingnan ang sitwasyon sa loob. Sinabi ng may-ari na hindi siya interesado dahil mayroon na siyang regular customer. Ngunit patuloy siyang pinilit ni Bong Rim dahil kinailangan ni Doc Hee ng oras para tumingin sa loob. Hanggang sa gumamit ng dahas ang may-ari para itaboy sila. Pagkatapos noon ay nagtungo sila sa iba pang lugar na pinaghihinalaan nilang lokasyon ng mga scammer. Kasabay ng kaguluhan sa headquarters ng scammer na si Jaemin ay binugbog dahil sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang kaibigan na nabalian ng paa. Matapos ay dinala ni Jaemin ang kanyang kaibigan sa kanyang silid. Nang mga sandaling iyon ay narinig niyang nagrereklamo ang gwardya tungkol sa kakulangan ng tao kaya kinuha niya ang pagkakataon. At kumuha ng posisyon ng supervisor upang siya ay maging malaya sa torture at maaaring makakuha ng akses sa telepono upang maging isang supervisor. Si Jaemin ay agad na kumuha ng mga larawan ng mga bagay na sa tingin niya ay magagamit bilang ebidensya at agad na sinubukang ipadala ang mga ito kay Doc Hee. Ngunit sa kasamaang palad ay nabigo siyang magpadala ng larawan dahil walang signal. Kinabukasan kinailangan ni Jaemin na kunin ang mga bagong miyembro para sa organisasyon. Pinuntahan niya kasama ang ilang iba pang miyembro sa airport at dinala ang mga bagong miyembro sa punong tanggapan. Pagdating ng lahat ng mga bagong miyembro ay kinumpiska ang kanilang mga cellphone at ID at pagkatapos ay pilit silang ikinulong sa isang silid. Sasamantalahin ni Jaemin ang sandaling ito para magpadala ng ebidensya gamit ang cellphone ng bagong miyembro. Ngunit nabigo ang plano, dahil hindi man lang niya magamit ang cellphone. Sinubukan niyang pumasok sa medic gamit ang playing card matapos niyang mabuksan ang pinto. Bumalik ang guard sa CCTV room at agad na nagtago si Jaemin bago siya mahuli. Habang nasa loob ay agad na binuksan ni Jaemin ang computer para magpadala ng mga fax sa police station para tuparin ang pangako niya kay Doc Hee. Sobrang tense ng sitwasyon dahil napakabagal ng network. Ngunit maswerte rin siya dahil hindi nakatingin ang guard sa CCTV kung saan makikita ang kwarto kung saan siya.
Hindi nagtagal pumasok sa silid ang isa niyang kaibigan dahil nangakong magkikita sila. Sa pagkakataong ito humingi ng tulong si Jaemin para patagalan ang oras at dahil may utang na loob sa kanya ang kaibigan niya ay nagpasya siyang tumulong. Samantala nag-aalala pa rin si Jaemin dahil hindi pa naipadala ang lahat ng files. Kahit sa huling segundo ay tumigil ang computer sa pagsagot kaya nag-aalala siya. Buti na lang lahat ng mga file ay matagumpay na naipadala. Noong araw na iyon sa istasyon ng pulisya ay nagkaroon ng pananabik dahil nakatanggap sila ng 400 fact sheet na para kay Duk-hee. Namangha at nakonsensya si Park dahil hindi niya pinansin si Duk-hee. Sa kanya kinontak si Duk-hee para humingi ng tawad at sabihin sa kanya ang tungkol sa ebidensyang ipinadala ni Jaemin. Sinabi niya kay Detective Park na nasa China na siya. Matapos makuha ang larawan mula kay Detective Park, ipinagpatuloy ni Duk-hee ang kanyang paghahanap at sa wakas ay nakahanap siya ng isang lugar na eksaktong katulad sa larawan. Kailangan lang niyang hanapin si Jaemin. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan nagsimula siyang tumingin sa paligid at gumamit ng kamera upang makita ang mga tao mula sa malayo. Pagkatapos ay itugma sa isang larawan mula sa detective. Ilang sandali pa ay nakita na nila ang isang tao na pinaniniwalaan nilang si Jaemin. Ngunit matapos magsumikap na makuha ang mukha ng taong iyon ay nabigo sila dahil sa hindi na-save ang larawan. Ayaw pa sumuko sina Duk-hee at Bong-rim at nagbalat kayo sila bilang tailor sa gilid ng kalsada. Ginawa nila ang malaki mga sulat sa anyo ng isang code na ibinigay ni Jaemin. Maya-maya ay papalabas na si Jaemin sa headquarters kasama ang kanyang kasamahan. Si Duk-hee at Bong-rim ay sinubukan na akitin ang atensyon ni Jaemin sa pamamagitan ng pagpopromote ng kanilang sewing shop. Sinubukan ni Detective Park na humingi ng permiso na pumunta sa China at hilingin sa kanyang partido na makipagtulungan sa Chinese police. Ngunit hindi siya pinayagan ng kanyang superiors dahil wala siyang eksaktong address na pupuntahan. Noong mga oras na iyon ay nagkataong nagpadala si Duk-hee ng kumpletong address kung saan naroon si Jaemin. Ipinakita ito ni Detective Park sa superior at agad siyang naatasan na pumunta sa China. Matapos malaman kung nasaan si Duk-hee sinadya siyang bisitahin ni Jaemin na mag-isa. Ngunit sumama ang kanyang kaibigan dahil matagal nang wala si Jaemin sa China at napagdesisyonan ng kanyang kaibigan na tulungan siyang makipag-ugnayan. Si Duk-hee na may customer, mabilis na natapos ang kanyang trabaho at agad na pinaalis ang customer. Sinabi ni Jaemin kay Duk-hee na gupitan ang manggas ng kanyang damit sa wikang Koreano. Ang kanyang kaibigan na nakarinig nito ay pinagsabihan siya. Dahil gumamit siya ng Korean para makipag-usap sa isang tao. Biglang dumating si Bong-rim at nagkaintindihan silang tatlo. Si Jaemin at ang kanyang kaibigan ay napagdesisyonan na maghintay na lang. Maya-maya pagkatapos ay yayain ng kaibigan si Jaemin na bumili ng merienda ngunit tumanggi ito at sinabihan ang kaibigan na pumunta mag-isa. Si Bong-rim ay nag-alok ng merienda sa kaibigan ni Jaemin at dinala siya mula doon. Ginamit ni Duk-hee ang pagkakataon na ibigay kay Jaemin ang kanyang cellphone. Sinabi niya na kunin ito ng palihim sa basket ng damit. Pagkatapos makuha ang cellphone pumunta si Jaemin sa banyo para tingnan ito. Natagpuan niya ang isang papel na nakaipit sa ilalim na nagsasabing dapat niyang gamitin ang cellphone kapag dumating ang leader ng scammer. Sa gabi si Duk-hee nakatanggap siya ng isang tawag mula kay Detective Park na nagsasabi sa kanya na siya ay patungo sa China. Samantala sabay-sabay na tinipon ng boss ng voice phishing organization ang lahat ng managers at supervisors sa isang kwarto. Nung mga oras na yon lasing ang kaibigan ni Jaemin. Nagpunta si Jaemin sa toilet para kontakan si Duk-hee. Sa pagkakataong iyon sinabi sa kanya ni Duk-hee na huwag magpanik. Dahil sa mga oras na ito ay papunta na si Detective Park at hahanapin ang lugar. Sina Duk-hee at ang tatlo niyang kasamahan ay nasa paligid ng lugar na naghihintay sa pagdating ng boss. Hindi nagtagal may dumating na 2 sasakyan at mga tao. Nang gabing iyon ay nagkaroon ng pag-atake sa lahat ng mga gwardya at manager ng punong tanggapan. Sinubukang humingi ng tulong ni Jaemin kay Duk-hee ngunit sa halip ay nahuli siya. Ang cellphone ay nahulog sa sahig at natapakan. Hindi nagtagal dumating ang boss at pumasok sa gusali. Tila narinig niya ang balita tungkol sa paghuhuli. Sinigurado niya ang lahat ng mga file at inilipat sa isang ligtas na lugar at lumikha ng kaguluhan na para bang may nangyaring drug party doon para mawala ang kanilang bakas. Samantala si Duk-hee na nakatingin pa rin sa lugar. Nakita niyang kumukuha ng mga gamit doon ang mga tao at umalis. Pagkatapos ay sumunod din ang boss at umalis. Agad siyang nakipag-ugnayan kay Detective Park.
Nagpasya si Dokhi na sundan sila para hindi mawala ang pagkakataon. Pero hinarang sila ng may bitbit na sugatan at ito ay si Jaemin. Nang nakikita ang kalagayan ni Jaemin, lahat ay bumaba ng sasakyan para tulungan siya. Si Dokhi ay agad na tumulong sa pagtigil ng pagdurugo. Binigay ni Jaemin kay Dokhi ang sirang cellphone at sinabi sa kanya na nirecord niya ang buong pangyayari. Humingi din siya ng tawad sa nangyari sa kanya. Pagkatapos tiningnan ni Dokhi ang telepono at nakita ang isang video ng pag-uusap ng boss. Nalaman nilang nagtungo ang boss sa Singda Airport para tumakas. Pagkatapos ay nagtungo sila sa airport para maabotan ang boss. Habang si Bong Rim nanatili sa lokasyon upang hintayin ang pagdating ni Detective Park. Dumating si Detective Park, ngunit dahil hindi pa dumarating ang kanyang translator sa lokasyon ay nagpasya si Bong Rim at nakipag-ugnayan sa Chinese police. Sinabihan sila ng pulis na ang kasong ito ay sasakupan ng drug team. Nangyari ito ayon sa plano ng boss. Naging drug case ang kaso at nakuha niya ang lahat ng ebidensya. Iniulat ni Detective Park ang insidenteng ito sa kanyang superior. Agad siyang inutusang bumalik dahil napahiya ang team. Si Detective Park ay nakita niyang papaalis na ang mga pulis kaya pinigilan niya ang mga ito para humingi ng tulong. Sinabi niya sa kanila na nakatanggap siya ng impormasyon na ang boss ng scammer ay nasa airport at humingi siya ng tulong sa kanila para mahuli siya. Ang Chinese police ay walang balak tumulong. Sa pagkakataong ito si Bong Rim bilang isang translator ay idinagdag sa detective. Ang mga salita ni Park na may pananakot, na kapag nawala ang boss ay sisisihin nila ang Chinese police. Sinadya pa nilang ipakalat ang balita sa media para masisi ng lahat ang Chinese police. Madaling araw dumating si Dokhi sa airport kasama ang dalawa niyang kaibigan. Agad siyang pumasok sa loob para hanapin ang boss. Habang lumilingon siya sa paligid may nakita siyang isang lalaki na nakasuot ng kapareho sa boss at agad na sinundan ang lalaki paakyat sa escalator. Ngunit pagdating sa upper floor ay agad siyang nilapitan ng isang bata. Si Dokhi ay naghinala na maling tao, saka siya nakakita ng isang tao na ang kilos ay kapareho sa boss. Ginalaw niya ang kanyang mga kamay bago tumingin sa kanyang relo. Agad naman siyang sinundan ni Seokji at pinakinggan ang kanilang usapan. Nagkunwari silang nagbabasa sila ng polyeto na nakatutok ang mga mata sa boss. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon ay nilapitan sila ng boss. Agad niya itong pinagsabihan sa pag-stalk sa kanya. Sa sobrang takot nila ay nanginginig ang kanilang mga kamay. Sa kabila nito si Dokhi ay naglakas loob na sabihin sa amo na biktima siya ng voice phishing organization. Ngumisi ang boss tapos hiningi niya ang nominal na halaga ng pera na pinadala niya. Si Dokhi sinabi niya sa kanya ang halaga ng pera na nawala sa kanya pero minaliit siya ng boss. Sinabi niya na tanga siya na sundan siya sa halaga lamang ng $32,000. Binigyan siya ng $100,000 para manahimik at sinabihan na umalis dahil kung hindi ililibing siya ng buhay. Pagkaalis ng boss si Dokhi hindi makapaniwala sa mga nangyari. Ayaw niyang tanggapin ng ganon-ganon lang. Kaya sinabihan niya si Seokji na maghintay habang nakaharap muli niya ang boss. Nang makita niya ang boss ay agad siyang sinigawan at tinawag siyang boss ng voice phishing organization, agad siyang nilapitan ng boss. Isang kaguluhan ang naganap dahil si Dokhi nilabas niya ang pera na ibinigay sa kanya ng boss at itinapon palayo. Naglakas loob din siyang ilabas ang nasa loob niya. Hindi siya nagkamali o tanga dahil niloko siya. Para sa kanya ang amo ang may kasalanan sa pagsasamantala sa kahinaan ng mga tao. Tinanong ng boss kung ano ang gusto niya at sinagot ni Dokhi na gusto niya na sumuko ang boss. Kung hindi ay kaladkarin niya ito sa polis. Dahil dito ikinagalit ng amo at agad siyang kinaladkad papunta sa banyo at binugbog hanggang sa tumulo ang dugo sa ilong at bibig nito. Si Dokhi na ayaw niyang sumuko, sinubukan niya hilahin ang suot na suot ng boss at itinulak siya ng boss at umalis. Nang hindi namamalayan ng boss na kinuha ni Dokhi ang passport at tiket sa bulsa ng suit niya. Nang kukunin na sana niya ang dalawang bagay na iyon sa bulsa niya. Napagtanto niya na kinuha ito ni Dokhi. Agad siyang tumakbo ulit sa palikuran, kasabay nito may pumasok sa palikuran at laking gulat niya nang makita ang isang sugatang babae sa palikuran ng mga lalaki. Kaya agad siyang tumawag ng pulis, hindi nagtagal ay dumating na sa palikuran ang boss at kaagad hiningi ang bagay na hawak ni Dokhi. Siyempre ayaw ni Dokhi na ibigay at sa halip ay pinunit. Mas nagalit ang boss at inatake ulit siya at sinakal. Buti na lang dumating agad ang mga pulis at mga detective, inaresto at pinusisan siya. Noong araw na iyon ang boss ng voice phishing organization ay inaresto.
Dito nagtatapos ang palabas. Salamat sa panonood kaibigan.